Lucas 18, talatang 8, sinabi ko sa inyo, mabilis, ang ibibigay ko sa inyo, ang katarungan, gayon din ang naparito ang anak ng tao, sa makatagpo kayo ng isang pananampalataya sa lupa. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa oras na ito na makapagtagpuro kami sa lupa ng tinatawag nating katarungan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami sa buhay natin ang nabibigo. Tama po ba? Nung nagkaroon ng kabiguan, si Elias, dahil nga si Elias ay walang makain. Nabigo siya, nagkamali ba yata ako, Panginoon, na sundin kita. Kasi anino ko pa lang, hinahabol na. Papatayin na ako dahil nga yung tinasabi nating uwak na lang ang nagpapakain sa akin. Mabigat para dumating sa isang tao ang pinakasukdulan o yung tinatawag nating karnal. Dumarating sa atin ang pagkakamali pero pwede natin silang iwasan. Diba kung minsan na nagbiro ko na iwasan ng cellphone, baka mamaya tayo ay biruin. Tama ba kapatid? Biniro na. Kinuha na ng cellphone. So, kaya dito, mabigat para sa atin. Masakit man yung paanyaya ng Panginoon na huwag kayong magkamali. Dahil kapag kayo'y nagkamali, dalawa ang iiyak. Yung asawa mo, yung anak mo, at yung pamilyang gagawin mo. Sa lahat ng tinatawag nating pagkakamali, walang tinatawag nating pagkakamaling maganda. Maganda na siguro kay David at yung kanyang si Solomon ang naging anak niya. Pero, bago nabuhay si Solomon, yung unang anak nagbayad na, namatay. Pangalawang anak na, si Bathsheba, si Solomon. Ngayon, nung nangyayari pa rin, kung ano raw yung puno, yun din ang naging bunga. Si Solomon, dahil nga siya ay hari at matalino, dumami yung kanyang asawa. At nung dumami yung kanyang asawa, si Solomon, ang nangyari, imbis na matuwid, nawala sa Panginoon. Dahil kapag ikaw ay dumami ang iyong mga kasama sa buhay, nahahawa ka. Kaya nga sabi nga natin, sabihin mo ang iyong kaibigan, sasabihin ko kung ano ang uri mo. Di ba? Di merong isang mayaman na sinasabi nating magsasaka. Yung kanyang alagang tinatawag nating loro ay palagi na lang gustong makawala. Merong isang loro, nakawan ng loro ang pumunta ron sa sinasabi nating palayan. Dahil sa tindi ng init ng ulo nung may-ari ng palayan, kinuha niya yung shotgun niya. At ang nangyari doon sa shotgun, ikinasay niya at pinaputok niya. Ang problema, yung kanyang alagang loro, nakawala nga, sumama ron sa kapwa loro niya. Kaya sabi ng loro, masamang kaibigan, huwag tularan. Kaya kapatid, tandaan po natin, alam nating makakasira, iwasan na natin. Kaya sabi ng ating Panginoon sa talatang ito, ay bilisan na ninyo at gawin, narito na ang anak ng tao at nakatagpo na tayo ng isang bagay para sa Panginoon. Ano yung bagay na para sa Panginoon? Una, kung tao man ang ating Panginoon noon na nagkatawan tao siya, hindi niya ginawa ang mga bagay na laman. Di ba? Kapag laman kasi ang inuna, tandaan ko natin, mapapalungi tayo. Di ba yung tayo ay nagkamali, ang mangyayari sa pagkakamali natin, hindi natin maitutuwid. At yung katuwiran ng ating Panginoon, mawawala. Sa atin, bilang mga magkakapatid, tandaan po natin, iwasan natin ang ating sarili.
Iwasan natin ang ating sarili kung ano ang kanyang pangangailangan. Tama ba? Meron nangyari na nagalit yung amo doon sa kanyang katulong. Dahil ang sabi ng kanyang amo, maglalaba ka na lang, hindi mo pa dinadalian. Ginawa ng katulong dahil sa kanyang pagmamadali, yung puti at yung dikolor pinagsama para isang salangan na lang. Kaya doon makikita natin yung panahon na yon na ang ating Panginoon, sabi ng Panginoon, dalian ninyo sapagkat nandyan na ang tao na Panginoon natin. Tayo, may pangangailangan tayo bilang mga tao. Ang Panginoon din, nangailangan din siya sa atin. Sabi nga ng ating Panginoon, nung nagutom ako, hindi niyo ako pinakain. Nung ako'y nauhaw, hindi niyo ako pinainom. Pero ang sabi ng ating Panginoon, kaya hindi siya pinainom at pinakain dahil hindi nakita ng mga kanyang alagad na ang ating Panginoon ay nagdahok. Ganon din tayo. Yung mga taong nangangailangan, pakainin natin. Yung taong nauuhaw, painumin natin. Kaya nga doon, yung task na gagawin natin sa susunod na linggo, isang bagay ang matutuwa tayo. Yung mga kapatid natin, magpapainom at magpapakain. Dito, tandaan po natin, huwag nating panghinayangan ang isi-share natin. Dahil gagawa tayo ng malaking legacy sa buhay natin na ang ating club ng pang-umaga, nagpapakain, nagpapainom, at nagpapakain ng salita ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo sa pangalan ni Jesus. Amen.